Happy Sabbath sa tibuok nga kalibutan. Ang atong tulumanon alang sa divine service nga kini nga programa naguluhan Preach the Word. Atong iwali ang pulong. Agig pagsugod magampo kita. Among gidapit ang balang Espiritu Diyos. Nga maniya sa among taliwala, samtang kami magatuon sa imong mga pulong, mutuhop kini sa among kasing-kasing ug among kinabuhian. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Ginoong Hesus manluluwas. Amen. Dili gihapon kami mga kaigsunan muhunong sa pag-ibitar kaninyo aron madugangan ang atong mga subscriber sa atong YouTube channel. Niangat na kitag taas, above minimum na kita, apan mas maayo gyud nga mudaghan pa gyud kita. Mao nga kining inyong higala mag-awhag kaninyo sa pag-like, sa pag-share ug subscribe sa atong YouTube channel nga ang pangalan Wendell Mungaya Serrano. Ug inyo kining ma-download sa App Store o sa Play Store, ug inyo lang i-type ang SS Media Ministry, dayon ma-download ninyo ang atong icon, ug pag-click ninyo ni ana, dadong kamo sa second page, ug didto inyo na sabi-click ang new video channel. Nadia ang tanan natong mga bag-o nga file sa video. Og naruno sab kamo matabangan sa pagbuhat og wali kanang ibabaw nato nga gitawag nato og SS summary, nadia ang mga leksyon nato nga ang format wali gayod mga kaigsunan. Og kanunay na akong iga-promote ang atong libro nga gisulat, The Anthill Preacher. Nalipay ko og dako. Nga nakapalit ilang gihatagan og dakong pagtagad og gani ilang girekomendar nga kini nga libro mapud-apud sa atong mga kahigalaan. Biographical, inspirational o motivational. Matag-donate ninyo sa 1,000 ka pesos among ihatod pinagos courier sa inyong mga panimalay. Kana kung naamo sa Pilipinas. So the more nga mo donate kamo og salapi, the more nga makadawat kamo og libro alang nining atong pagtabang sa atong ministry. Karon mga kaigsunan, ang atong topiko nagauluhan, how often is often. Unsa ka kanunay ang kanunay. So mo kini ang atong hatagag pagtagad. Ako kining gi-anchor ang atong pagtuon karon sa sinulat ni Apostol Mateo 23:37, una nga bahin. O Jerusalem, Jerusalem, ang syudad nga nakapatay sa mga manalagna ug nagbato sa akong mga pinadala. Second part. How often would I have gathered your children together as hen gathers her brood under her wings, and you were not willing. Sa makadaghan kamo akong gitigom, sama sa usa ka himungaan, mga nagatipon sa mga piso, ilalom sa iyang mga pako, apan kamo nagdumili. Kini nga teksto mga kaigsunan mo atong hatagag pagtagad. Apan una, aron matabangan ng atong English, wato tag pronunciation. Duha di ay kapagi ang pag-pronounce, meaning
often or often. Kung imong is-silent ang T, mahimo ka ng often, sama sa soften, fasten, o listen. Pero para magutsa ako, mori ko sa ikaw ang pronunciation ng often. Nganong isulat ba na dahil di nato ipalito? Di ba? So karon mga kaigsoon ato ng ilito. Instead nga often, ari ko sa often, mga kaigsoon. Often. Sa Greek, ang pulong often, gikan sa pulong nga pusakis. Grego na ha? Tanawa sa ikalugod sa pusakis. Multiplicative. Wow, mga kaigsoon. Multiplicative. Or multiplicative. Or how many times? That is pusakis. Wanto ta sa mga synonyms, aron atog yung matugkad, unsay buti pasabot sa Ginoo pagingon, sa makadagan ako nagitawag kaninyo. Often I called you. Ug atong makita nga diay, ang synonym sa often is frequently, many times, many a time, many, numerous occasion, a lot, repeatedly, again and again, time and again, all the time. O ganahan ko na ang synonyms katapusan, habitually. Imog yung gibatasan pagbuhat. Kung nagtawag ka, batasanon sa pagtawag, mga kaigsunan. Daghanon, sigihon, mga kaigsunan. So, pagingon sa Ginoo, O Jerusalem, Jerusalem. Naibaluta, nga niya tumiagin na itong leksyon atong gitunan, kanang gitawag na ito double emphasis. Nga kung ang pulong, o mga pulong, gibalik pagsulti, nagpasabot nga kana adunay importansya. Kung imong kuhaan kini og voice, mga kaigsunan, it is emphatic, it is intensive, it is active, mga kaigsunan. Ug ang mood nini is imperative. Sa ato pa ipabuhat yun. Gipasantop, ang kaimportante, ug unya sa masubsob nga pamaagi. Nag-uol ko ng bagong tubo, kaya mga sinibuano nga medyo karahan, di na kaya sila kasabot. No? So, gusto na ako gamitong kanang pulong masubsob. Gipasantop. Basta gani, balikon pagsulti. Unsa man ang mangilad nga gibuhat nining Jerusalem. Nga kining Jerusalem, naga-representar kini sa tibok nasod sa Israel. Unsa gingon ni Hesus? Kills the prophets. Gipatay ang mga manalagna. Ikaduha, gibato ang mga gipadala. Apan taliwala nining gibuhat sa Israel, mga kaigsunan. Nga gipatay ang mga manalagna. Gibato ang mga pinadala, mga kaigsunan. Wala gyud mo surrender ang Ginoo. Mga karon atong hatagag pagkatagad, balik kita natong term nga akong gigamit, anthropomorphic revelation. Nga ang tao di magkasabot may tungod sa Diyos, may nundang ang Diyos nagpadayag, sumala sa sinultian sa tao. Mo ka nang gitawag na to, anthropomorphic revelation. Ang iyang personalidad, masabtan sa level sa panabot sa tao. Buso usa nga gigamit niya mo, gihulagway niya ang Diyos nga usa ka amahan. Anong daghan tag mabasa diha sa balang kasulatan. Father, our Father. Okay? So, Father. Nga naman, tungod kay ang gipasabot sa atong Ginoo, siya sama sa usa ka amahan sa panimalay. Nga ang patriarkas panimalay, ang amahan sa balay, ang iyang pulong mo'y balaod sa panimalay. Og ang amahan,
Siya mo'y provider sa mga panginahanglan sa panimalay. Siya mo'y muhatag og proteksyon sa panimalay. Og ang amahan, siya mo'y saserdote sa panimalay. Ingon ini mga kaigsunan, aron atong masabtan nga ang Dios sama sa amahan sa panimalay. Sa pikas nga bahin, doon na napoy-lain. Gipasantop sa Ginoo nga ang Dios dili lamang sama sa usa ka amahan, kung dili sama usab sa inahan. Now let us remember, kining pagpasantop sa Ginoo, dili buti pasabot nga ang Dios adunay gender. Please, ha? Ang Dios dili nagpasabot nga pag-ingon sama siya sa amahan na gender niya. Nakaroon, usama na to ni. Nga nagpasabot naman po siya nga usa na po siya ka inahan. Nabasig mangunahon na ta nga unisex ang Ginoo, mga kaigsunan. So ang Ginoo akong balikon, ang Dios akong balikon, walay gender. Di na niya gikinahanglan. Di na niya gikinahanglan. Apa niya ang gigamit ang amahan nga pulong. Gigamit niya ang inahan nga pulong. Kay gusto ipasabot sa Ginoo nga ang iyang pagtagad kanato sama sa amahan ug sama sa inahan. Tanawan ninyo. Isaiah 49 verse 15. Ang inahan, malimot ba sa iyang nagtutoy nga anak? Tingali malimot siya sa iyang anak nga nagtutoy. Apan ako mag-ingong kaninyo, dili ako malimot kaninyo. Inyo bang napanidan kining inahan? Ako nakamatikod yun ko. Tungod kay ang biberon kaniato dili pa kumun. So ang inahan mga kaigsunan iniglakaw. Magdagan-dagan nagpaulis balay. Nga naman, kaya ang gibati nga ngayang tutoy bugat na, nagpasabot nga kini, tig patutoy na sa anak. Ingunini ang kasing-kasing sa inahan. Apanagingon ang Diyos, bisan pa nga inahan, di malimot sa iyang nagtutoy nga anak. Apan tingali malimot, apan ako magingong kaninyo, O Israel, dili ako malimot. Kay kung ang inahan nga nagpatutoy sa anak, adunay tendensya nga malimot, ako, adunay kinaiya nga inahan, nga di yun malimot kaninyo. Nga naman, tanawa ang versikulo 16, tungod kang inyong pangalan, gikulit na sa akong palad. Mga di, malimtan ang matagtaon ining kalibutana. Kaya matagusakan na to, gikulit sa palad sa kamot sa atong Diyos. By nature, bisag mananap, mga kaigsunan. By nature, bisag mananap. Ang inahan, makigpatay, basta hilabtan ang anak. Naaya ko'y nakuha nga picture. Kining halas, misulay sa pagkaon sa mga piso, dito sa salag, nining gamay nga langgam. Pero tanawa ang gamay nga langgam. Wa gyud mahadlok sa halas. Iyang gilabukan ang halas. Ug ang halas mga kaigsunan, musulay pagtukob sa inahan, apan ang inaabtik nga mulikay. Ug unya wala madugay, niatras ang mao nga halas. Dili imong makita nga bisag mananap by nature, proteksyonan ang iyang mga anak, mga kaigsunan. Tanawa ra ni nga caption, tinagalog. Ang isang mabuting ina ay inuuna ang pangangailangan ng anak kaysa pansarili. Masaya kahit walang mabili para sa kanya, basta mabili lang ang para sa anak. Wow, mga kaigsunan. Mauni ang usa ka inahan. Siguroon pagpalit ang para sa anak. Bahala siya o guway para sa iya. Bahala ukay-ukay ang para sa iya. Basta ang iyang anak, butik, gikan ang mapalit. Bahala ginahan, ginamos, ubulad ang sudan. Basta ang iyang anak, kung naay barkada, magkakaon sa mga fast food, mga kaigsunan. Aron tanawon sosyal, tanawon ang iyang anak.
Ingon ini ang inahan nga kalibutanon. Mo nga gihulagway ang Dios nga siya usab usa ka Dios nga may kasing-kasing sama sa inahan. Unahon ang panginalan sa anak, ulay ang iya makaigsunan. Ang inahan giportray kini nga ang Dios sama sa usa ka inahan. Busa karon balik ta sa atong teksto tanawa. Mao ni ang paghulagway sa Dios nga siya usa ka inahan. Oh, Jerusalem, Jerusalem, sa makadaghan, ako nagatawag kaninyo sa pagtipon. Sama sa usa ka himungaan, nga nagatipon sa mga piso, ilalom sa mga pako, apan kamo nagdumili. Tanawa ra mga kaigsuonan, kining himungaan, inig pangitlog, ang tanang itlog malumluman. Ang tanang itlog matabunan sa pako. Inig kapiso, mga kaigsunan, ang tanang piso, tabunan siyang pako. Apan timan ikadaan ninyo. Ngayon, ikadagko na sa mga piso, ug lutaso ng mga piso, na mo nang dumalaga og sunoy, di na sila magpailalom sa pako sa inahan. So, kini nga teksto sa Mateo 23, versikulo 37, nagulagway nga ang Diyos, adunay kinaya nga sama sa usa ka inahan. Kay siya nagrepresentar sa usa ka himungaan. Ha? Wala magingon ang Ginoo, "O Jerusalem, Jerusalem, sama sa ako sa usa ka sunoy." Wala. Minus kayo na. Apan pagingon sa Dios, sama ako sa usa ka himungaan. Wow, mga kaigsunan. Imo dayong mahulagway ug unsang gugma sa Dios. Karon, unsay gingon, apang kamo nagdumili. Sugdan nato sa kasaysayan sa Israel. Sa Exodus padaan, mga kaigsunan. Bago lang nadawat ni Moses ang napulo kasugo nga gisulat sa bato. Pagkanaog niya, ang grabe nga apostasya. Nagsimba ang mga Israelanon sa Diyos nga gibuhat sa bulawan nga baka, mga kaigsunan. Ug ako magpasidaan kaninyo. Ang unang dako nga leader sa apostasya, walay lain si Aaron. Ugon niya sa unahan, si Aaron nahimo na hinoon nga labawng saserdote. Can you imagine that? Na tao nga leader sa dakong apostasya, mo i-appoint nga high priest. How can you reconcile that? Akong balikon, mga kaigsunan. Ang leader sa dakong apostasya, sa pagsimbang Diyos nga bulawan nga baka, nga nagsayaw-sayaw ang iyang mga kaubanan nga mga naked. Si Aaron, og sa diha nga nagpili ang Diyos, pinahagi kang Moses, og kinsa ang mahimong unang high priest, mga kaigsunan, ang gipili, si Aaron. Abi ninyo sa nagtuong ko nini, di na ako ma-reconcile. Ngano nga sa kadaghan tao, nganong kinipang leader kaniadto sa apostasya. Nga nagsayaw-sayaw sa Diyos, mga kaigsunan, mo pahinoy na himong, excuse me, mo pahinoy na himong unang General Conference President, so to speak. Gusto na ko ngayon yun ang pamalandungan. Ngang Diyos adunay luag nga kaluoy sa matagusa. Tanawan ninyo si Moses. Sa diha nga nangamatay ang mga nagsimbang Diyos nga bulawan. Pertenera na nagpatay. Misinggit si Moses nga nagingon, "O Diyos, pasaylo ang sala nining mga tawhana. Hapan kung dili manimo mapasaylo, palaan na lang ang akong ngalan sa basahon." Mga kaigsunan, aduna ba'y kasing-kasing ka na to? Kita na nagdumala sa buhat, sa iglesia paingon sa ibabaw, aduna ba kita kasing-kasing sama niini? Ginoo, pasayloan ning nag-apostasya. Kung di nimo mapasaylo, ang ako nalangalan, palaan na lang. Aduna ba'y usa nga mobuluntaryo ka na to? Abi ninyo, sa nagtuong ko niini nga sitwasyon, di na ako ma-reconcile.
unsang gugma sa Dios. Ug unsa ang gugma ni Moses alang siya mga katawhan. Mo voluntaryo. Pasayloa sila nga nag-apostasya. Apag kung dili nimo mapasaylo kining nag-apostasya, ang ako na langalan, Ginoo, palaan na lang. Wow, mga kaigsoon. Unsa man ang mga kasagaran nga mga dagkong sala sa mga Israelhanon. Balo mo? Ang nag-una-una niining mga dagkong sala mo ang mga hari o mga saserdote. Wow, mga kaigsunan. Wow. Ang nag-una-una sa dagkong sala sa Israel, dili mga laiko, dili mga membro, mga hari o mga saserdote, unsa maning kasagaran nga dagkong mga sala. Duha lang ang akong gipick up, daghan man. Duha lang, kay kinamoy dagko. Una, ang pakigminyo sa dili mga Israelhanon. Ha? Hari mo'y nag-una-una. Hasta pagayod ang saserdote. Nga doon balaod sa mga saserdote. Nga kung magminyo sila, katong kaliwatan gihapon ni Aaron nga babae ang ilang pangasawon. Pero tanaw ninyo, sa kasaysayan sa Israel mga kaigsoon, nangayabag ang saserdote, nakigminyo sa mga hintil. Ikaduha nga kasagaran nga sala mga kaigsunan. Pagsimbag Diyos. Tanaw og usa nagpagyabag. Dili lamang mga kaigsoon mga membro, apan ang hari nga nagyabag, nagsugo sa mga Israelanon, nga ang ilang kinamagulangan nga anak nga lalaki, ihalad sa Diyos-Diyos mga kaigsunan. Dili masayon ang apostasya kaniadto. Ang nagpasiugda mga kaigsunan, mga tao nga gitahod sa komunidad. Mao nga unsa man nimo. Follow the leader. O sa gibuhat sa leader, gibuhat usab sa mga yano nga mga membro. Atong tanaw Solomon. Unang Hari, Kapitulo 11, versikulo 1, paingon sa ubos. Si Hari Solomon, tanawa, nahigugma sa mga langyaw nga babae. Pulihan ko ng pulong langyaw. Nahigugma sa dili mga Adventista nga babae. Anak ni Paraon, Moabite, Ammonite, Edomite, Sidonian, Hittite, na unsa ba yun mga kaigsunan? Mo may gipangasawa ni Hari Solomon kini. Mga hintil, mga kaigsunan. O sa pa, versikulo 4. Og sa diangan tigulang na Solomon, oy mga tiguang, paminaw mo. Labi na yung mga tiguang bitang magminyog batanon, paminaw mo. O, versikulo 4. Og si Solomon sa diangan tigulang na, ang iyang mga asawa, mo'y miliso siyang kasing-kasing sa pagsimbag Diyos-Diyos. O ang iyang kasing-kasing dili na matinudanon sa Ginoo sama kang David. Nga naman, tanawa, pagkatigulang niya. O si Solomon, nagpatindog og mga altar sa mga Diyos-Diyos sama ni Chemos, Diyos-Diyos sa Moab, sama ni Molek, Diyos-Diyos sa mga Ammonite. Tanawa mga kaigsunan. Ang tigulang nga Solomon, ganda ng sawag batanon, giliso sa mga hintil nga asawa. Ha? Tanawa ra. Wala. Gibinuangan na Solomon, tiguang naman. No? Pasabak-sabak ang batanon ng mga hintil nga asawa. Mon, buhati kog altar, mon. Ingon dahil Solomon, ay kabala ka, buhat. O tanawa, may mga altar na, kada Diyos-Diyos siyang asawa. Si Chemos, si Molek, mga kaigsoon, nahanay mga altar. Wow, mga kaigsoon. Kano sa nitabo? Sa natigulang na si Solomon, mga kaigsunan. Sa versikulo 6. Og siya, kauban sa tananiyang mga langyaw nga mga sawa, nagahalad og sakripisyo sa mga Diyos-Diyos. Mangluod man batanon nga sawa. Mon, lain na gyud ka kayo, kuyugi ko, maghalad ko. Uban ng taon, tiguang nga ba na mga kayo. Hoy, mga biyodo, paminaw mo. Mga sawa mong mga batanon, guyoron mo kung asa na sila paingon. Mao ning natabo kang Solomon, mga kaigsoon. Busa mga kaigsunan, gibuhat no Solomon ang mga dautan at ubangan sa Dios
nga wa niya sumda sa David nga nagabuhat og maayo. Karon ang pangutana, kumusta man ang nisulod ni Solomon? Pagkatapos paghari ni Solomon, kumusta man kadtong mga saksiding nga mga hari? Kay pagkamatay ni Solomon, nabahin ang Israel. Nabahin. Ang ginharian nabahin sa ginharian ni Huda o ginharian sa Northern Kingdom, mga kaigsunan. Tanaw na to, mga kaigsunan. Giganahan ko kay na research unsa nga abilidad sa mga hari. Tanawa, hari ta sa ginharian sa Huda. Si Rehoboam, tanawa, nagsugod dautan, natapos dautan. Evil, ha? Si Abijah, nagsugod nga hari pagkadautan, natapos dautan. Si Asa, nagsugod nga maayong hari, natapos nga maayong hari. Parayon, Jehoshaphat, maayos pagsugod, o niya, natapos maayo gihapon. Si Jehoram, dautan nga nagsugod, dautan nga natapos. Si Athaliah, dautan nga nagsugod, dautan nga natapos. Si Joas, maayo nga nagsugod, dautan nga natapos. Si Amaziah, maayo nga nagsugod, dautan nga natapos. Si Uzziah, maayo sa pagsugod, natapos dautan. Si Jotham, maayo nga nagsugod, maayo nga natapos. Kining akong iskutan ang ilang pagkahari, ha? Si Sikaya, maayo sa pagsugod, maayo sa pagtapos. Si Manase, dautan sa pagsugod, pagkanindot kay maayo nga natapos. Si Amon o Amon, dautan nagsugod, dautan natapos. Dugahan pa na to. Si Josiah, maayos pagsugod, maayos pagtapos. Si Jehoas, dautan sa pagsugod, dautan sa pagtapos. Si Jehoiakim, dautan sa pagsugod, dautan sa pagtapos. Si Jehoiachin, dautan sa pagsugod, dautan sa pagtapos. Si Sidikaya, dautan nga nagsugod, dautan nga natapos. Dirita sa ginharian sa Israel. Huda man to. Okay? Northern Kingdom. Si Jeroboam, dautan nagsugod, dautan nagtapos. Si Nadab or Nadab, dautan nagsugod, dautan natapos. Si Baasha, dautan nagsugod, dautan natapos. Si Ela, dautan nagsugod, dautan natapos. Si Zimri, dautan nagsugod, dautan natapos. Si Omri, dautan nagsugod, dautan nagtapos. Si Ehab, dautan nagsugod, dautan natapos. Si Hazael, dautan nagsugod, dautan natapos. Si Joram, dautan nagsugod, dautan natapos. Si Jeho, nagsugod og mayo, natapos og dautan. Si Jehoas, dautan nagsugod, natapos dautan. Si Jehoas, dautan nagsugod, dautan nagtapos. Si Jeroboam the second, dautan nagsugod, dautan nagtapos. Si Zechariah, dautan nagsugod, dautan nagtapos. Si Shalom, dautan nagsugod, dautan natapos. Si Minahim, dautan nagsugod, dautan natapos. Si Pikahia, dautan nagsugod, dautan natapos. Si Pika, dautan nagsugod, dautan natapos. Si Hosea, dautan nagsugod, dautan natapos. Kung asa may pinakadagan nga dautan nga hari ang sa northern part ang Israel. Mailas hawda kay naay mahagdaw gamay. Ang akong ipakita kaninyo, kini nga klase sa mga katawhan, moiging na sa Ginoo, how often I gathered you. Sa makadaghan, ako nagatipon kaninyo. Mauning nga klase sa mga tao, apan ang gigamit sa Ginoo, sa makadaghan, gibalik-balik ko ikaw. Ako ning nabatasan, wa ko mo surrender, how often I called you. Muna yung klase sa mga tao, mga kaigsunan. Pero sa panahon ni Ginusus na natarungan ang mga Hudyo. O sa gingon, Mateo 23:30, magtutudlo, kung buhi lang kami ni atong panahon na di yun na mahitabo nga mayabang. Di mahitabo nga pamatyon ang mga propeta. Di mahitabo nga pamatyon ang mga pinadala. Tanawara, apan mga kaigsunan, sa Mateo 23:34, ngayon, busa ako nagpadala kanyo mga propeta, mga maalam nga mga tao, mga iskriba. Apan inyong gipatay, ang uban gilansang, ang uban inyong gibunalan dito sinaguga, o inyong gilutos. Lungsod, paingon sa lungsod. Walay kalahian mga kaigsunan. Walay kalahian. Ang bagong tubo, mora gihapon.
apan taliwala ni ining pagkadutan. Sa Israel, gikan sa sinugdanan, hangtod sa panahon ni Jesus, taliwala nini, nagingon ang Ginoo. O Jerusalem, Jerusalem, ang syudad nga nagpatay sa mga manalagna, nagbato sa mga pinadala. How often would I have gathered your children? Sa makadaghan, nga gusto ko kamong tigumon nga mga anak, sama sa usa kay mungaan nga nagatipon sa mga piso, ilalom sa pako, apang kamo nagdumili. O Jerusalem, dili na ako nagpadayag kaninyo nga usa kamahan. Apan ako nagpadayag na kaninyo nga usa ka inahan, apang kamo nagdumili. Tanawa rin yung mga kaigsunan, tanawa rin ninyo. Tanawa ninyo ng himungaan. Kamu kuno'y magdupa, tibok gabi ug ang tanang piso na sa ilalom. Kamu kuno. Mauni ang portrayal ni Dionysos nga ang Diyos sama sa kinahan. Nga dili mo talikod sa iyong mga anak. Sama sa usa kay mungaan. Ang atong balikon, kini nga teksto is a portrayal that God is not only like a father, but God is also like a mother, mga kaigsunan. Karon ang atong pangutana, Pastor, history man na. Karaan naman na, sa una pa na, apan doon ako'y pangutana. Unsay kalahian nato karon og sa mga Israelhanon kagahapon. Unsay kalahian nato karon og sa mga Israelhanon kagahapon. Tanaw na to. Mateo 24:12. Tungod sa inyong kadautan nga midagsan, ang inyong gugma nagakabugnaw. Walay kalahian karon. Tanawa. Ang gugma nagakabugnaw. Oh. Kaniadtos pioneering days, wala elektrisidad. Magsulo ang mga Adventista, padulong sa simbahan, Miyerkules. O kunya ang magwawali, tuwad-tuwad nga suga, gitawag namog palong-palong, puno ang simbahan. Karon, elektrisidad na. Walay baktas. Naisakyanan, tricycle, magkapobre-pobre, tricycle. Wa ni manambong, mga kaigsunan. You see? Walay kalahian nato igsoon. Nagakabugnaw ang atong gugma. Padayon, 2 Timoteo 4:3. Sa karon na kini. Kay ang panahon muabot nga ang mga tao di naganahan maminaw sa mga pagtulunan nga matarong. Apan ang ilang kagustuhan ug kaulag mo'y ilang gipasinuntan ug unya sila'y magapili sa mga magtutudlo kay ang ilang dalunggan katul maminaw sa kamatuoran. Oh, tanawa ra. Kung asa'y tinuod, katul ang dalunggan. Bago lang ko nakigistorya sa youth director sa atong South Philippine Union Conference, si Pastor James Lilantaya. Kay naay usan ako ka-listener nga batanon, nanawag na ako. Pastor, pwede ba isugyot ang programa kanang sa mga batanon? Ha? Kung sa manday. Ya pulos raman ang mga pakit-bikit sa atay. Oo. Gugma o kwarta. Ha? Ginikanan o saan nang nga pangutana? Daghan. 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 Tibo kayo. Taas kayo. Daghang nanaw. So, nakigistora ko ng Pastor James Lee. Pastor, naisugyot ba? Kung mahimo ko nung anang ang katunga nga oras para sa mga pakitbi-kitbi, ha? Para pangkilig-kilig. Pero ang uban niya na, ang para na sa kanang hanay ba? Kung saan na ito pag-apply ng trabaho, kung saan na ito pakighalubilo sa dili mga Adventista. Balok ka kung sa itubag ni Pastor James Lee, Pastor, abi ni mo amo ng gisulayan, kanabitaw ang mga formalidad na ang atong lecture, mubaba ang mutanaw. Pero ari na ganitang pakilig, basta mutaas. Tanawa ra. Ha? Gugmang isgutan, kwarta, ginikanan, ugunsa, basta dagan mananaw. Pag lecture may ito stagna, mubaba ang mutanaw ng mga batanon. Muna ang problema, Inson. Mukatol ang dalunggan kung tininuod ang atong istorya. Unsa pa gyud ang kalayan kaniadto karon 2 Timoteo 3:1.
Kahibaloy nga sa katapusan nga panahon moabot ang makalilisang nga mga adlaw. Kano sa kini sa ato ng panahon unsa man ang makalilisang nga panahon niya. Mahigugmaon kita sa atong kaugalingon. Masinahon, hambugero, garbuso, tigpasipala, masinupakon sa ginikanan, dili pasalamaton, dili balaan, no? Dili mutuman sa mga kasabutan, walay pagbati, no? Dayon sila mag-akusar og dili tinuod, mabangis, magabi-biyay sa mga mayo, mga traidor, mga taas og tinanawan, mga taas og mga ilang mga garbo, mga kaigsunan, mahigugmaon sa kalingawan kaysa pagigugma sa Dios. Mao na ang ato karon. Wala na ta magsimbag Dios. Ha? Apan aduna pay uban nga ang kanhing sala sa Israel gibalik karon. Apakigminyo sa dili mga matinuon. Ato lang gibalik apan ang labing mangilad mga kaigsunan. Ang labing mangilad kanang gingon ni Apostol Pablo sa Timoteo, having form of godliness. Ang nabilin kanato, purma na lang sa pagka-Diyos nun. Barog na lang sa pagka-Diyos nun. Mulakaw daw Diyos nun. Musulti daw Diyos nun. Ha? Apan diay nagyo sa Apostol Pablo, form of godliness. Purma na lang mga kaigsoon ang nabilin. Mao niyang gingon ako nga ang sala sa mga Israelan, mao gihapong sala karon. Apan ang taas sa atong Ginoo nga mabalik ang mga Israelhanon pagtipon. Mao gihapon ang taas nato karon. O ang atong taas mo, how often would I have gathered your children together as hen gathers her brood under her wing? Ang taas nato mo, atong pangabudlayan, atong tipunon, atong aghaton. Pastor, kapilaman, often. Ha? Kapilaman, pastor. Daghanon, balik-balikon, mga kaigsunan. Ang atong tahas karon mga kaigsunan is to call the people of God to gather, not to scatter them out. Mao nga atong problema karon. Ang sugo sa atong Dios to gather like a hen nga nag-gather sa mga piso. Ang atong task mga kaigsunan is to gather, not to scatter. Tigumon ang mga katawan sa Dios. Dili kay atong katag-katagon, mga kaigsunan. Pastor, kapila gyud nato tawga ang mga piso. Ha? Kapila man gyud. Ang tubag ni Ginoong Hesus? Often. How often is often? Often, mga kaigsunan. How often is often, mga kaigsunan? Often. Kapilaman ang kining gitawag kanunay. Unsa ka kanunay ang kanunay? Ha? How often? Often. Mao ni igsoon ang taas na to. Ang taas na to mao nga tigumon. Tigumon ang mga katawhan. Pangabudlayan, mga kaigsunan. Kapila pastor, often. Makadaghan. Balik-balikan, mga kaigsunan. Balik-balikan. How often is often? Mo na nga itong title sa atong wali. How often is often? Very often. Mga kaigsunan. Unsa ka kanunay ang kanunay? Kanunayon ang kanunay. Mga kaigsunan. Sa ito pa, di gyud tapulan. Di gyud tapulan. Magkawatak-watak, tigumon. Musukol, pailuban. Ha? Muapostasya, pailuban. Mga kaigsunan. Atong tibugomon. Nagpasabot igsoon kanang gitawag nga often I gathered you. Sa makadagan amo kamong gitigom, ako kamong gitigom. Sama sa usa kay mungaan. Kini igsoon ang buti pasabot. In gathering the people of God very often, this means there is no rejection. There is no dejection
for any single sinner to come back to the fold. Duha ka mga butang ang gusto na akong ibilin kaninyo. Kanang rejection o dejection. Walay ipareject. O walay ipareject. Pastor, unsay kalayaan ng reject o deject? Ang rejection, imong gisalikway. Imong gisalikway. Ang dejection, wala na imong gitagad. Murag walay tao. Didma ka. Oh, bugnaw. Oh. Di na nimo tawgon ang hulog og brother, mister na, mga kaigsonan. Oh. Pastor, may butag, ay, Mr. De La Cruz. Niya, madeka. Dili na nato tawgon sila brother, kay gihulog na. Ang pastor nga nawala sa buhat, dili na siya pastor, mister na, mga kaigsonan. That is dejection, mga kaigsonan. But when Jesus said, how often I gathered you, it means that in our ministry, there is no rejection, there is no dejection. Walay usa nga isalikway. Ug walay usa nga murag wala nimo gitagad. Bisag nahulog na siya, he is still my brother. Bisag wa na siya sa buhat, he is still a pastor, mga kaigsunan. Pero sa ato, wala na. Kadang nangahulog, dili na brother, mister na. Wala na, mga kaigsunan. Mauni, ang ipasantop sa ato. Pag-ingon, nga sa makadaghan ako nagatawag kaninyo. Sa pagtipon kaninyo. Ang buti pasabot sa Ginoo watay hunong sa pagtipon. Dili nato sila isalikway. Dili nato siya yamiran. I think that is the right term there, kanang dejection. Kanang yamiran, mga kaigsunan. Nga muragway kainit nga pagbati. Nga kaniya to maghangop. Kaniya to maggakos. Kaniya to maglaman og hugot. Pero karon nga nagkatagbo ta sa mga hulog na sa iglesia, wala na, mga kaigsunan. Giyamiran, mga kaigsunan. Nahimo na silang sa ato pang sinultian, mga sinikmahan na sa kapalaran, mga kaigsunan. Adunay akong dadong kini, dili ko abogado. Apanasayod ko nga kini, mga kaigsunan. Kini si Attorney Blackstone, mga kaigsunan. Dunay ang gibilin sa mga abogado nga kini na ila nga gitawag Blackstone ratio or Blackstone's formulation. O sa may gingon. Tanawa? I think ang first name ani William, if I'm not mistaken. Tanawa? Ang iyang Blackstone ratio or Blackstone formulation, kanunay kining ginakutlo sa mga abogado, mga huwis, mga kaigsoon. O sa gingon ni Blackstone. It is better that 10 guilty persons escape than that one innocent suffer. Mas maayo pa kuno nga ang napulo nga mga kriminal dili mabilanggo kay sa usa nga walay sala inosente mao'y nabilanggo. It is better that 10 guilty persons escape than that one innocent suffer. Mga kaigsunan, kanabitawang magdesisyon na bitaw ta. Natangtango na sila sa ilang pagkabimbro sa atong iglesia. Mandate man kana sa atong iglesia. But please ito nga atong gipangtangtang sa pagkamimbro sa iglesia sa ito na walay inosente. Tingali malikayan ang paghulog ni adtong dili ang mga inosente tungod kay kung individual man gud ato ning matukyo ug maayo. Kung usara ka tao, grabe na, dugay. Kay wa may iglesia nga magdali-dali paghulog ba? Grabe man ang deliberation ana. Ang akong nabalakan kanang wholesale. Kada bang usa ka iglesia. Tungod kay wa mutuo sa otoridad sa atong iglesia. Hulugon man ba tibok iglesia? Dahil ang provisions manual mo, 90 ka adlaw sila hatagan og panahon. Nga katong gusto mo balik pagpasakop, mo paduol ngadto sa simbahan nga lain. Didto sila mag-attend.
Dayon, ang iglesia nga diin sila midangop, dito sila panidan, o kung mapanidan sila nga matinumanon og maayo, then, sila dawaton, mga kaigsunan. Panabi ninyo, na yung mga tao nga mga simple kayo. Once nahulog sila, mangluod na hangtod sa hangtod. Labi na ng mga tiguang, musugot na lang, hulugan na, anak ko yan. Adto lang sa laing iglesia, kay ron itong masakop, di ko mo adto. Kini mo'y akong naluyan, the innocent, mga kaigsunan. Katong mga sinsilyo, giyano, mga kaigsunan. Mga nga nagingon din si Blackstone. Mas maayo pa nga ang napulo nga mga kriminal di masilutan kaysa usa nga inosente nga mo'y imong nasilutan. Igsoon, it is time for us to be reconciled. It is time for us to reconsider. Atong hagpaton kay basig na ay mga inosente nga napil natong puspos mga kaigsunan. Ug unya mga kaigsunan, mobalik kita sa pagtapos. How often is often? Kapilaman ang kanunay nato buhaton. Unsa ka kanunay ang kanunay. Unsa kanunay ang kanunay. Unsa ka sige ang sige-sige, mga kaigsunan. Muni, mga kaigsunan. Ako ning tapuson. Pinagis tinuod nga kasinatian nga akong nakuha, mga kaigsunan. May akong classmate sa Mount Olive College. Nasuod na ako sila nga magtiayon. Suod usab sa akong pamilya. Na district pastor siya. Siya mo'y nagsulti ka na ako nini. Na presidente ko sa usa ka misyon o dito siya mo'y nagsulti ka na ako nini nga sitwasyon. Na pastor, na-assign ko sa usa ka distrito. May usa na ko ka iglesia. Nga tigulang sa iglesia, may kaarangan. Mayong kahimtang. Mayong kahimtang. Mayong ang iyang uma. Mayong kahimtang. Wa ko kay balo nga nasuko ni nako. Sadya nga gipahibalo ko sa mga kaigso ng pastor. Si brother ko baya wa na magsimbahan kay napandol nimo, nahiubos nimo. Mao ba? Sige lang brother, kabalaka ako nang adtuon. Pagkatapos sa programa sa iway, kining atong district pastor, miadto sa mong balay sa tigulang sa iglesia. May kahimtang, arang-arangan. John, may hapon. Sabi nimo, ang asawa rin ni atubang. Esther, pwede ko madayon, makikistorya ko ni brother. Pastor, sorry kaayo. Ang akong bana dili makikistorya nimo. Sige hangyo. Esther, pastor, mahimong gubot sa among panimalay kung mulugos gid ka. Ni Pauli, among pastor. Ni Pauli. Huwag yun atubanga. True story ni, mga kaigsunan. Mga pila ka panahon, nagsabot ang magtiayon na pastor. Iyang asawa. Nya kay maayo ni sila mong kanta, duet, banaw asawa, maayo mong kanta. Pagkakaadlawon ng harana ang magtiayon. Harana na, kanta, mga kaigsunan. Sigig kanta, sigig kanta. Ang nililis pultahan, ang asawa ra gyud. Pastor, ma'am, sorry kayo. Ang akong bana, dili gyud makikistorya nimo, pastor. Esther, hangyo alam si brother, na nga kami ni sa akong asawa, muana niya makikistorya. Pastor, pwede ko no, si ma'am lang ang padayon, ikaw ayaw lang. Wow, mga kaigsunan. Sa nag-relate nga pastor sa ako, murag nga akong dugo, nagasaka kadaog mga kaigsunan. Ako, pastilan ka ng igsunan yun. Kunaw niya, pastor, naunsan naman to? Sige, pailuban ako. Padayon ko sa uban ng mga iglesia, pero wag ito na ako kalimti. Pila ka mga panahon, gibalikan na po na ako. Nangharan ako rosa. Kaya nga akong asawa, di kauban, ako rosa. Dala ko ukulele, kanta ko.
Grabing kinantahay. Stilan, giatubang bagyod ko, wa gyud. Wa gyud ko giatubang. Wala gyud. Kuno niya, siya di kumahamutang nga sa akong distrito adunay nahiubos na ako. Gusto ko nga kami magkape sa luay. Kay nahibalo ko nga ang tao nga magdumot siyang isig katao, di ni malangit. Para sa ako, ako'y pagdumot, gusto na ako, mawala niya pagdumot ka na ako. Kay kung sa nga akong sala, mga yung pasaylo ka niya. Ano na ha? Siya ra kunong usahan ng harana, naging ko. Nahimo na ni mo siya, oo. Pastilan o. Ako iksong na naminaw, murag, wa na yun, ulbo na yung akong utok. Murag halos na ako inom, pastor, nga naman na mo itugya ng tawanan na. Kung ano ara yun na, kadlaon, ang pastor siya raw sa ng harana. Wag yun na tubanga. Borgahe po tubag sa pastor. Sorry kayo, akong ba na di makisulti ni mo. Wa na mo simba ang maong lalaki. Kay untang tuyo niya matod pas pastor. Nga siya magpasiguli. Kaya gusto niya makabalik pagsimba. Mora yan tuyo. Kaya di naman mo simba. Di na mo simba. Wag yun. Ikaw dahil pastor. Siya ako siyang ipatawran, pila ka mga panahon. Kami na po sa akong asawa, harana na po. Harana. Ingon ni ambot kapilam yung harana sa akong asawa, di yun hangtod sa kadugayan. Grabe na mong kanta sa akong asawa. Gitandog sa balang espiritu ang mong tigulan sa iglesia. Nangablig pultahan nga naghilat. Dayon mo, pastor, dayon mo. Lingkod mo, pastor. Kaya na ako ipangutana ka ninyo. Ingon sa tigulan sa iglesia, pastor, di na lang tabaghisgot sa akong kahiubos. Apan doon na lang ko ipangutana ka nimo. Tubaga lang yun ko. Ingon ang pastor, sige brad, unsa man yung pangutana. Ngano nga imo man kong gibalik-balikan. Nga bisag ako na kang gisalikway, giinsulto, dili atubangon, apan nganong gibalik-balikan man ko nimo. Ingon ang pastor, brother, gibalik-balikan ko ikaw, tungod kay ikaw, akong igsoon. Di ko makaako sa adlos paghukom. Adunay mahukman ka nato. Gibalik-balikan ko ikaw, kay ako kang igsoon. Amin niyo mga kaigsoon, karon nga nag-istorya ko ninyo ba? Di na ako masabot. Ang kasing-kasing nini nga pastor. Ni pahulay na rabato in taon nga pastor. Apan samtang ako nagasaysay kaninyo. Nangutan ako sa akong kagalingon. Pastor Wendell Serrano, kung kini nga kasinatian mo imong nagyan, kaya ba na nimo? Munang din ako na matubak. Kaya naibalo ko sa akong kagalingon. Igsoon, haranahan mo di katubangon. Balik-balikan pag yun mo niya mag-inusara, sulo na lang ka dito, igsoon. Mga ako rin gidala ka ninyo. Kaya para sa ako, kini nga pastor, mo'y nakatuman sa gingon ni Gunisos, sa makadaghan ako nagatawag ka ninyo. Kung asa man ikaw karon, ang Diyos nagtawag ka nimo. Kung naon sa man kakaron, ang Diyos nagtawag ka nimo. Kung kamo nagkatibulag sa unsa nga katarungan, ang Diyos nagatawag ka nimo. Kung ado na may nagsalikway ka ninyo, kung ado na may udyo mga kaigsuunan nga wala na magtagad ka ninyo, ayaw kalimot. Ang Diyos nagtawag ka ninyo. Kapila, pastor? Very often. Sa magkadakan. Ayaw balibari ang tawag sa Ginoo. Kay samtang ako nagatindog karon, ang Diyos nagatawag ka nimo. Mag-usa kita sa pagalakad. Mag-usa kita. Kaysa tubangan sa Diyos, Jesus is not doing any rejection. And Jesus is not doing any dejection. Ang Diyos magapanin ka na to. Ug mag-ampo kita alang sa pagtapos. O Diyos nga balaan, nasabta na mo ang imong gugma. Gugma nga sama-samahan. O gugma sama sa inahan. Kining tanan imong gibuhat,
imo kaming gibalik-balikan. Wala ikaw mupahulay sa pagtawag ka namo. Sa makadaghan kami milaya sa mga tubangan. Sa makadaghan kami nakasala batok kanimo. Apan salamat o Diyos, nga ikaw sa gihapon nagatawag sa pagtipon ka namo. Panalangini ang tibok nga kalibutan nga imong mga anak. Panalangini nga kung adunay naluyas pagalagad, pabalik ka sila. Panalangini nga kung aduna may uban nga nagabati nga sila gisalikway. O Diyos, pabatiya sila sa gugma sa usa ka inahan. Salamat nga ikaw nagatubag sa among pagampo. Kay kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kininyong higala si Pastor Wendell Mongaya Serrano sa S&S Media Ministry, Cagayan de City. Magayon, salamat ug ayaw kalimot sa pag-like, pag-share, subscribe ug pag-on sa notification button sa atong YouTube channel. Sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.